Okay, ayun ho, pasok na naman tayo ulit after ng day off natin. Yan. Sa ibang way ako dumaan ngayon. Dumaan kasi ako ng ng McDonald's. Bumili ako ng pagkain. Tapos, yun, habang naglalakad ako dito, nakita yun sa unahan. Doon. Nasa unahan lang siya. Tiyempo din. Pare sa kabilang street lang naman to. Hindi ako masyadong dumadaan dito kasi mas malayo yung ruta dito pag naglakad Tsaka mas mataas yung snow. Kita nyo? Mas grabe yung daan dito kaysa doon sa kabila. Mas matiwasay ang daan doon kaya doon ako dumadaan. Since katapat kasi nito yung McDonald's kaya dito na ako dumaan. Tiyempo. Kakababa lang din pala ng bus ni parang JRP. Ay. So dito pagka yung matagal naman hindi nag-snow, pakala mo putik yung snow. Alright. Naunahan mo pa ako Dumaan ako sa McDo Tiyempo. Gandang panahon ngayon. Kaya nga, di malamig sakto lang yung suot ko. Ano lang ngayon 5 degrees. Kaya Warm na to, warm. warm na yan. Baka sa mga susunod na linggo biglang bumugso ulit yung snow. Kung sa Pilipinas yan, 5 degrees. Malamig Itong na araw yun. na walang ligo. Oo. Pero pangit pagka yung matagal na araw hindi bumuhos yung snow Bakit? Putik. Ganda na. Saka, Oo. madulas pa pati. Madulas, tas putik. Tapos nung nakaraan, pasakay ako ng bus. Yung nauna sa akin na sumakay ng bus na lalaki, nadulas. Oh? Nasubsub talaga siya dun sa unahan ng sa may step ng bus. Tapos tutulungan ko, katabi ko sana siya ang problema, tutulungan ko sana siya. Nasa isip ko, pag tinulungan ko siya, parehas kami madudulas kasi Madulas din. yelo talaga yelo talaga. Sabi ko, tinulungan ko na lang siya tumayo. Dahan-dahan ako bumaba dahil ang dulas talaga Tas pag ganun pala, kinukuha ng driver yung information ng pasahero na nadulas. Tapos mandatory pala sa kanila, nire-report pala nila para yung mga nag-i-scrape ng snow, puntahan yung specific na bus stop na yun para linisin. Kasi yun ang trabaho nila Yung ganon. Bali, kukontakin nung ETS, yung Edmonton Transport System. Service. Yung Edmonton Transport Service. Kukontakin nila yung yung department na nag-handle ng pag-clearing ng snow para yung specific na bus stop na yon i-clear nila yung yellow. Hindi na kasi siya snow, yellow talaga siya Kaya madulas. Kasi makakadisgrasya talaga. Delikado pa naman pag Oo. nadulas kayo. Mahirap din kasing tumulong sa ganun kasi baka parehas lang kayo madulas Aantay mo na lang siya nasa lapag, tsaka mo siya itatayo. Sa ibang lahi yun, wala yun. Titignan talaga mga Pilipino lang mahilig ng mga ganon. Kasi yung ibang nandun, hindi naman siya tinulungan Tutulungan kahit nga sa mga nalulubak na sasakyan Tapos, tutulong dyan yung pa isa, di ba, tinayo ko na siya. Pagtayo ko, di wala man lang pansin. Iba lahi parang pana. Pana. Di nagpasalamat And then, isa sa hirap pag nag-snow, sagsaga ng snow, tapos makapal yung snow, biglang umulan, nagiging yelo yung snow, yun ang madulas. yung sinasabi nilang black ice. Oo. Pagka ganun, gumagamit sila ng cleats, yung kinakabit sa boots na may mga tusok-tusok para makapit sa yelo. Yan yung snow nagiging tinan nyo yung snow nagiging putik. Ang lambot pa naman tumapak sa ganyan. Sa buhangin lang. Yun, doon ako dumadaan.
Yan, dyan ako nadaan eh, sa kabila. Mas matiwasay dumaan dun kaysa dito. Dito masalimuot eh. Ang kapal dito ng snow eh. Para mandirigma dito eh. Wakit lang yung bundok eh. Ang problema kasi dito kaya makapal sobra yung snow, highway kasi to eh. So yung lahat ng nai-scrape nila dyan na ano, nakakayod nilang snow, natatambak sa gilid. Kaya yung sidewalk, yun ang natatambakan ng snow ngayon. Kita nyo? Yung center aisle, yung sidewalk, yan ang maraming tambak na snow. Bundok langit. Mataas yan. Kaya si paring Jerby oh, pagkatabi niya yung snow, ang taas oh. Oh. Dito na oh. Di ba? Kaya doon ako lagi dumadaan sa kabila pagka may snow. Oh, diyan ang lusot ko. Diyan ang tagus ko. Di ba? Puro ang daan ko puro sidewalk lang talaga. Tsaka hindi kasi yun main road yung dinadaanan ko. Alright! Lapit na. Konti na lang. Trabaho na naman. Nakikita-kita tayo sa restaurant. Okay! Nandito na naman kami. Naglilinis gabi-gabi. Kasi parang Jerry, busy agad. Kakarating pa lang namin eh. Di pa humihinga, linis ka agad oh. Agad. Para matapos. Oh, yeah. Pahinga ng konti. Oh. Sana matapos sa maaga para makahila-hilata pa tayo. Tapos wag dadating yung mga dapat dumating. Yeah. Okay. Linis muna kami. Tapos mamaya-maya magluluto ulit ako ng dinner nila. Yan. Okay? Ano palang pagkain yung kahapon? Apa? Nagdala si Sabi sa akin ng babae, sa linggo ikaw magluluto ng mga Dinner. dinner. Yung kung may kailangan kang vegetable, sabi mo sa akin. Wala naman. Hindi, kung may gusto kong lutuin, sabihin mo sa kanya magdadala siya ng lutuin mo. Mga vegetable. Oo. Wala. Ano nga lang kung lutuin, mga bang Pilipino. Okay lang yun. Hindi masailan ng mga kumakain dito. Basta lutuin mo lang. Okay. Linis mo na kami. Alright. Pare, kaya pa? Na, Wala para yan. sinata ko bukas. Dinagsa kami ng customer, walang iya. Ngayon lang kami napahinga, nung oras no, alas 10 na. Simula alas 5 hanggang alas 10, dire-diretso yung customer namin. Sunod-sunod. Punong-puno na kami. Nagpapareserve pa yung iba para makakain sila sa susunod. Grabe. Ngayon lang kami nakapagpahinga. Isang oras na lang magsasara na kami. Hindi na lang. Oh, lahat ng take-out namin, patay. Turn off namin lahat kasi lahat ng dine-in hindi namin ma-accommodate, sobrang dami. Nakabawi kami kasi nung mga nakaraang araw, no, mahina. Matumal kami nung mga nakaraang araw eh. Kaya dyan nakabawi-bawi ngayon. Nandito nga yung amo kong babae tumulong sa amin kasi wala eh. Humingi na sa klolo yung yung server eh. Ito, yung sinasabi ko, mga yan o. Ewan lang kung totoo. Ayun okay, natapos din ang araw. Pagkatapos ng isang video ko yun, dumagsa uli yung customer. Pero ayun, okay, na-close na kami. Tamang linis na kami ni paring Jerby. Alright! Okay, tapos na po ang aming araw ni paring Jerby. Na naman. Tapo ng basura. Woo! Yun ang magandang bungad pagkagaling sa day off eh. Walang rat-rat talaga eh. Ay pa yung katulad na sinasabi ko kanina, mga tinatambak na snow. Ayun oh, katulad yan oh, bundok na ng snow. Di ba? So paano ko dadaan sa sidewalk diyan? Front ko. Bundok. Ayan oh. Oh. Di ba? Yung mga nakayod nila sa kalsada, diyan nila tinatambak. Ayun, doon din sa kabila o sa may gasoline station, sa may Shell. Ayun oh, oh. Diba? Kaya yan, pagka lagi ka lang naglalakad, lalo dito sa way kasi namin na to, sa street na to, walang dumadaang public bus. Walang bus dyan. Kasi ano na yan eh, kasi one way siya, kaya walang bus.
yung mga dinadaan na kasi ng bus dito, mga ano yung mga two-way, mga one-way walang bus. Tapos isa pa highway siya eh. Kaya yan, pag naglalakad kami ni paring Jeremy, talagang laging ano, alam mo, sumasagupa sa ano eh. Bundok. Oo. Okay. Wait lang. Natin dito ang magandang view. Wala naman. Ganito lang oh. Tapos ng basura. Kabigat pa naman. Bigat. Kabigat pa. Puno ah. Oh? Oh, pinakikita ko kayo. Solo. Buhay Canada. Hirap. Yung iba pa naman nagtatapon ng basura doon, pre. Doon lang iniiwan sa bungad. Kaya akala mo lagi puno. Kaya ako pag tinatapon, tutulak ko din doon sa dulo eh. Courtesy ba sa ibang nagtatapon? Hindi lang naman sila yung nagtatapon, diba? Oh, puto, madulas ah. Yan yung sinasabi Oo. ko. Nice. Yan, yung mga ganun. Muntik pa, buti nakahawak ako dito sa garbage bin. Mama na. Madudulas pa sana. Mamang kwan. So, ganyan lang yung daily routine namin ni paring Jerby. Araw-araw. Araw. Pagkagising sa umaga, trabaho ka agad. Pagkatapos ng trabaho, uwi na naman. Tapos kinabukasan, trabaho ulit. Eh parehas kami ni paring Jerby na minsan may trabaho sa warehouse. Pero ngayon, kasi nung simulan dumating siya, sanay nagtatrabaho sa warehouse. Ako, nag-stay na lang ako dito sa restaurant. Pinasa ko na yung ano, yung bertud. Pinasa na ang kwarto. Oo, pinasa ko na yung bertud sa kanya. Siya na bahala doon. Siya na yung gumagawa ng mga trabaho ko doon sa warehouse eh. Kaya gusto kasi nung amo ko mag-focus ako dito sa restaurant eh. Eh di mag-focus, focus lang pala eh. Focus-focusan. Para ma-maintain. Oo. Maintain ko no. Maintain yung pagpapanggap. Alright. Okay ho, pauwi na. Nakasabay ako dito sa katrabaho ko. Kaya nakalibre na naman. Dili, nasa loob ako ng sasakyan eh. Yan, so uwian na. Where are you going tomorrow? Yeah. Just rest. It's my it's my off tomorrow. It's in the schedule. It's scheduled day off because the boss wants me to take a day off. But after I did the schedule, I don't know. Yesterday, he realized that I shouldn't not take a weekend day off. He sent me a message 3 times. Jess, next time don't take a rest day, like a weekend rest day. 3 times. That's why when I did the schedule for next week, I put myself on a Monday day off because Monday it's not busy, and I asked Jerby and Max if they can handle it. But you'll still have tomorrow off, but just for next time you don't have weekends off. Yeah. This week will be my last weekend off. It should be always weekdays. Was it busy yesterday? It was like 17 or yeah. 19. 14. It was 1900 yeah, 14 yesterday. for Tiny and 19 total. It was just fine. So like yesterday I was thinking like maybe it was busy yesterday. That's why Today is that's why the boss asked me or told me like just don't take weekend day off. So because I'm thinking maybe Janice was there in the restaurant helping you guys instead of Janice taking a rest, or him was there in the restaurant instead of him taking like doing some things in the hot pot. That's why. So like that's why he sent me 3 messages like, Jess, next time don't take a weekend rest day. Jess, next time don't take a weekend rest day. But I didn't reply.
I just sent them the draft of the schedule for next week and they approved it. So yeah, it's okay. I saw Max yesterday and he improved a lot. Yeah, that's why I trained Max to do the fryer, and I trained Jerby to do the kitchen. So because I'm already thought about that Sir Burton will ask Jerby to handle fryer and kitchen at the same times, the same way I'm doing it. The same way like you and Yeah, Leo. used to do it. Yeah, but Jerby don't like he doesn't want to do it, but like he doesn't have a choice because I need to take a weekdays rest day, because basically from Monday to Thursday it's just me doing the fryer and the kitchen. So which day should I like take a day off for weekdays? You don't have So to- Jerby doesn't have a choice. He need to take a Monday 2 stations schedule. But at least Max can help him in the fryer. So I told Max and Jerby, if ever there's a lot of orders, Max can oversee the fryer, or else if really there's really a lot of orders, they can turn off all the takeout. Just turn it off. Today it's strangely we have a lot in dining takeout, you know. They use the app we have Yeah. on WeChat and they Mm. just order takeout. We have a lot of that. So even I turn off Uber and Fantuan. yeah, and Fantuan, we still have takeout. Yeah, we still have we had a lot of pick up orders today. But today was crazy for dine-in. So, yun nga ho, ito, nakarating na rin. Bali, at least, nakasabay ako dun sa katrabaho ko, nakalibre na naman ng Uber. Di ba, gaya nga sabi ko dati, pagkakasabay ko sa schedule yun, libre ako na pauwi, mas mabilis ako nakakauwi. Ayun, napakwentuhan lang kami sa sasakyan. Ewan ko, try kong isama sa upload yung yung kwentuhan na madilim na patay yung ilaw sa loob ng sasakyan eh. Tsaka baka marinig yung mali-mali kong English eh. Okay. Sobrang busy ngayon, as in busy. Pero okay lang, at least 'di ba, mabilis yung oras. Halos din na nga kami nakakapagkwentuhan ni parang Jerby kanina kasi dire-diretso yung order from 5 PM. Actually, before mag 5 PM may customer na kami, may pumasok na eh. Sabi namin close pa kami pero mag-aantay na lang daw sila sa loob. Kaya ayun. Pero di pa naman sila naka-order kasi close pa yung system namin. So yun, after nun, 5 PM, dire-diretso na as in hanggang 10. Nung nakapag-video ako nung 10, ayun, doon na yung humupa. Pero after na nagka-customer pa kami, napuno pa kami. Kaya nakapag-video na ulit ako nung magtatapon na kami ng basura. O naglilinis na kami ni paring Jerby. Kaya yun, okay naman. At least, karaos sa isang araw na busy. Alright? Thank you. See ya.